sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, walang imik na nakatitig si Li Fan sa system panel, sa harapan niya, ang kanyang puso ay tila nag-aapoy sa sobrang pagkapukaw. Recharge, mahina niyang bulong, puno ng hindi paniniwala, sa loob ng ilang saglit, nanatili siyang nakalutang sa harap ng kumikinang na panel, ang kanyang mahinang kamay ay nanginginig ng bahagya. Pagkatapos, nang walang pag-aatubili, pinili niya ang oo. Biglang nanginig ng malakas ang kalaw-angin na espada na Dao Wan, ang kanyang ibabaw ay parang naglaro ng mga ilaw na tila sumisira sa katotohanan mismo sa paligid nito. Umalingaw ang isang mahinang huni na puno ng kapangyarihan, nagsisimulang mag-charge, 1%. Sa sandaling lumitaw ang numerong yun, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang ulat na kanyang nakita mula sa Ruth Returning System. Ayon dito, kapag umabot na sa 100% ang anchor charge, magbubukas ang isang pangalawang anchor point, sa hinaharap, ang lahat ay magiging virtualized, at sa kanyang pagbabalik, maaari na siyang magsimula mula sa alinman sa mga naka-unlock na anchor point. Kung totoo ito, bulong niya na may halong pagkasabik sa kanyang humihinang tinig, ang pangalawang anchor point ang magpapadali ng lahat. Ngumiti siya ng mapait. Oo, mahirap humanap ng mga bagay na may kapangyarihan, ngunit ang mundo ng cultivation ay walang hanggan at masaklo. Dadagsa ang mga ito sa sandaling makaalis siya sa kinaroroonan ito, basta't makawala lamang ako sa lugar na kinamumuhian ng mga immortal, mahinang sabi niya. Magbubukas ang isang bagong yugto ng aking buhay, tumingin siya sa mga natitirang bagay sa kanyang storage ring. Bukod sa ilang pangkaraniwang spirit stones, wala nang ibang mahalaga. Panahon na upang wakasan ang buhay na ito, marahan niyang anunsyo, Truth Returning. Lumitaw ang pamilyar na interface sa harap niya, kumikislap sa hangin, Truth Returning initiated, nais mo bang magtabi ng isang bagay? Lahat ng laman ng kanyang storage ring ay lumutang sa harapan niya. Nagliliwanag sa kalawakan, tulad ng inaasahan, hindi niya maaaring dalhin ang lahat, kailangan niyang pumili ng isa. Nang walang pag-aatubili, pinili ni Li Fan ang Nascent Soul True Method. Sa sandaling yun, kumutitap ang status panel ng system, na-detect ang nakatali, mahina niyang sambit, bigla niyang naunawaan, nangangahulugan ito na ang cultivation method na ito ay mananatili na ngayong kasama niya sa bawat ikot ng kanyang Ruth Returning. Unti-unting kumalat ang isang ngiti sa kanyang tumatandang mukha, ganito pala yun, mas malawak pala ang magbubukas na posibilidad kaysa sa inakala ko. Sumandal siya ng mahina, binabalikan ng kanyang nakaraang buhay. Ang malawakang paghuhukay ng mga sinaunang libingan upang makahanap ng daan pabalik sa cultivation world ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kahit na mahigpit ang kanyang kontrol sa imperyo, muntik nang wasakin ng oposisyon ang kaharian, kung agresibo na naman ako sa pagsisimula, bulong niya, guguhurin ito sa katulad na paraan. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagningning ng may talino at tusong hangarin. Ngunit kung mag-uumpisa ako ngayon, nang dahan-dahan, 20 taon mula ngayon, baka kaya kong baguhin ang pag-iisip ng buong mundo. At sa gayon, muling umikot ang gulong ng oras, nagsimula ang ika-6 na buhay ni Li Fan, sa kanyang banayad na impluensya sa likod ng mga pangyayari, hindi mabilang na maliliit na pagbabago ang nagsimulang kumalat sa buong lupain. Anchor Year 5, biglang lumitaw ang Ancient Seeking School, mula sa kawalan. Nagtungo sila sa imperial na lungsod upang makipagkita sa emperador. Dala-dala ang ilang sinaunang teksto, ang masining na pagkakagawa at walang katulad na lalim ng mga aklat na ito, ang mga akdang, Change Way and Virtue, A Southern Flower, The Analects, at The Great Learning, ay nagpangatal sa buong bansa. Anchor Year 6, biglang nagkasakit ng malubha ang emperador, nakarete at nasa bingit ng kamatayan. Inubos ng mga manggagamot ng palasyo ang lahat ng paraan ng walang pagbabago. Nang puno na ng panghihina ang palasyo, nagharap ang Ancient Seeking School ng isang elixir, sa bingit ng kamatayan, ininom ito ng emperador, at sa pagkamangha ng lahat, gumana ito. Sa loob ng ilang araw, gumaling siya ng hindi maipaliwanag. Anchor Year 11, sa lalawigan ng Jiangwei, natuklasan ng mga autoridad ang isang malaking kaso, isang operasyon ng paghuhukay ng libingan na kinasasangkutan ng mahigit 100 katao. Ang prefecture magistrate mismo ang namuno sa pag-aresto, hindi nang ahas na kumilos ng mag-isa si Li Fan, sumulat siya ng isang memorial at ipinadala ito sa Xuanjing City sa pamamagitan ng 800 Li Express, naghihintay sa hatol ng emperador. Isang buong buwan ang lumipas bago dumating ang utos ng palasyo. Ang mga magnanakaw ng libingan ay hindi pinatawad ng kamatayan, sa halip,
ginawang mga alipin at ipinadala sa kabisera. Anchor Year 15, muling nagkasakit ng malubha ang emperador. Sa matinding pagnanais na pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang immortal pill, ipinadala niya ang mahigit 100,000 tropa upang maghukay ng mga sinaunang libingan sa buong imperyo sa paghahanap ng anumang bakas ng kayamanan. Ngunit ang immortal pill ay nanatiling mailap, namatay ang emperador na puno ng panghihinayang, at ang matinding pagkahumaling sa paghahanap sa mga libingan ay lalong lumakas sa buong lupain. Bago siya pumanaw, ipinasa ng emperador ang trono sa prinsipe ng Langya, at sa paglipat na yun, lihim na muling nakuha ni Leon ang kontrol sa imperyo. Anchor Year 23, kasunod ng paghuhukay ng isang sinaunang libingan, lumitaw ang mga pira-pirasong bahagi ng isang nawalang kasaysayan, mula sa mga naitalang nabawi. Nalaman nila ang tungkol sa isang nakalimutang dinastiya, ang dinastiyang Qi. Agad na naglabas si Li Fan ng isang kautusan, isang gantimpala sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Ang sinumang makakita ng libingan na kabilang sa dinastiyang Qi ay gagawing mackay. 2 taon makalipas, sa Anchor Year 25, sa wakas ay nahukay ang libingan ng unang emperador ng Qi, si Yixing, sa loob lamang ng isang buwan. Ang pangkat ng paghuhukay ay nakagawa ng isang malaking daanan patungo sa pangunahing silid ng libingan, nang maialis ang lahat ng hadlang. Personal na pinamunuan ni Li Fan ang kanyang mga tauhan papasok. Ang pangunahing koridor ay may habang daan-daang metro, ang mga pader nito ay pinalamutian ng mga mural na buhay. Tila gumagalaw sa ilalim ng ninggis ng sulo kahit na pagkalipas ng 1,000 taon, nagpatuloy sila hanggang sa marating ang gitnang silid ng libingan, isang malawak na espasyo na may taas na 40 hanggang 50 metro, at libo-libo pa ang haba at lapad. Ang kisame ay kumikislap sa 10,000 mga luminous pearl na nakaayos sa hugis ng mga konstelasyon. Sa harap nila ay tumaas ang mga miniaturang tuktok ng bundok, ang mga taluktok nito ay napapalamutian ng isang dagat ng mga ulap. Walang makapagpaliwanag kung paano nabuo ang mga ulap na yon, ngunit ito'y marahan na lumulutang sa loob ng silid, hindi kumakalat kahit na pagkalipas ng mga siglo, mga hindi nakikitang tulay ang nag-uugnay sa mga taluktok, na nagbibigay daan upang makatawid sa hamog. Ang mga lalaki ay napatingin na lamang sa paghanga. Ito ay tunay na pamamaraan ng isang immortal, bulong ni Leon sa kanyang sarili habang pinangungunahan niya sila sa pagtawid sa makalangit na tanawin. Sa pinakamataas na taluktok ay nakatayo ang isang maliit na kubo, ngunit ang nakapalibot na mga bukid nito ay tigang at walang buhay. Habang papalapit sila, napansin ni Leon na ang mga pawid ng kubo ay hindi dayami, kundi mga hinabang sinulid na ginto. May awtoridad na iniutos niya sa 2 kawal na buksan ang pinto. Sa sandaling ginawa nila ito, bumugso ang isang hanging malamig, winawasak ang mga sapot sa lahat ng direksyon. Sa loob, ang mahinang liwanag ay nagbunyag ng kung ano ang tila huling pahingahan ni Yixing, ang unang emperador mismo. Ang ekspresyon ni Li Fan ay nagbago mula sa pag-usisa hanggang sa pagkamangha. Ang mga inskripsyon sa libingan ay nagbunyag na si Yixing ay dating isang altar disciple ng Taihang sect, isang maliit na tauhan na, sa kabila ng pagsali sa isang cultivation sect, ay hindi kailanman natantong ang tunay na landas ng immortalidad. Kahit na sa kamatayan, tahimik na naisip ni Li Fan, hindi niya malimutan ang kanyang sect. Hindi kailanman kinilala ni Yixing ang kanyang sarili bilang isang emperador, kundi palaging bilang isang altar disciple ng Taihang sect. Gayunpaman, ayon kay Ko Hong, lahat ng mga sect ng cultivation world ay namatay noong Great Calamity, na tumama bago ang Great Migration Era. Ang pagbubunyag na ito ay maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay, mayroong isang nakatagong kwento na nakabaon sa kasaysayan. Tahimik na nagmuni-muni si Li Fan, maaari kayang si Yixing ay inatasan ng mga cultivator ng Taihang sect na pangasiwaan ang Great Migration ng mundong ito. Kung gayon, marahil ang flying ark na ginamit sa sinaunang paglisan na iyon ay naruroon pa rin sa loob ng libingan. Ngunit pagkalipas ng mga araw ng paghahanap, ang paghuhukay sa pangunahing silid ng libingan ay hindi nagbunga ng anuman, tumanggi siyang sumuko, at inutusan niya ang Ancient Sikeng Camp, na palawakin ang paghuhukay at galugarin ang nakapalibot na lugar. Makalipas ang ilang araw, isa sa kanyang mga tauhan ang sumugod na may balita. Nakakita sila ng isang tala sa isang kalapit na libingan ng isang tauhan, isang dokumento na binabanggit ang flying ark. Sa mga nakalista na kagamitan sa libing, lumaki ang mga mata ni Li Fan. Ang flying ark, tanong niya. Nag-atubili ang lalaki bago magpatuloy, na nagpapaliwanag na ang silid ay ninakaw na matagal na ang nakalipas.
Ang mga palatandaan ng pinsala ay nagmungkahi na ang pagnanakaw ay nangyari mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Nagyelo si Li Fan, pagkatapos ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa, winasak ang lahat ng nasa ibabaw nito. Ang kanyang tinig ay nanginig na puno ng galit at panghihina. Sa tuwing ako'y may nakikitang bahagyang pag-asa, ito'y nagiging alabok, parang mga bulaklak sa salamin, parang buwan na sumasalamin sa tubig, nanatili siyang nakatayo doon, humihinga ng mabigat, ang kanyang dibdib ay bumibirit sa pagkabigo, pagkatapos ng mahabang, tensyonado na katahimikan, naglabas siya ng isang kautusan sa lahat ng nasa ilalim ng langit, ang sinumang makakita ng mga bakas na nauugnay sa Immortal Ark, ay gagawing make, ng 1,000 sambahayan. Anchor Year 35, sa wakas ay dumating ang balita, iniulat ng isang mensahero na ang isang pangkat mula sa Ancient Second Camp, ay naguhukay ng isang tila ordinaryong libingan nang sila ay tamaan ng isang mahiwagang puwersa na nagdulot ng mabigat na pinsala. Inilarawan ng mga nakaligtas ang pangyayari ng may takot, kahit na sa kanilang pinaka-eksperyadong mga lalaki, hindi nila magambala ang libingan. Nang marinig ito, tumigas ang ekspresyon ni Li Fan, agad siyang tumayo at mariing inutos, kunin ang Immortal Mortal Miasma, gamitin ito upang agad na buksan ang libingan. Makaraan ang ilang sandali, sa puntong ito, sinunod ng mga lalaki ang utos, at ibinuhos ng malapit, sa walang pag-aalangan ang mga miasma sa hindi nakikitang hadlang. Di nagtagal, ito ay nagsimulang pumutok at mabasag tulad ng tila isang salamin, naglalabas ng isang mahinang pulso ng enerhiya na nagpapanginig sa hangin. Magpatuloy ng maingat, pasigaw na utos ni Li Fan, kung may makita kayong kahit anong bagay na kahawig ng isang flying ark, agad na iulat sa akin. Makaraan ng ilang sandali, isang tinig ng tauhan ang sumigaw mula sa likod ni Li Fan dahilan mapalingon siya. Mariing nitong sinabi na, "Aking Panginoon, may nakita kami, mukhang isang flying ark sa mga kagamitan sa libing." Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Li Fan. Agad siyang tumakbo, patungo sa lugar ng hinukay, gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa mga lalaking kalahati ng kanyang edad. Nang marating niya ang ilalim ng kuweba at makita ang bagay para sa kanyang sarili, natigilan siya. Bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat habang hindi kumukurap ang tingin, at doon mula sa lupa, tahimik na nakahiga sa gitna ng mga sinaunang relikya, ay isang maliit na bangka, na hindi hihigit sa laki ng kanyang paa.